Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Nanonood po ba kayo ng boxing? So meron po ako ipapakita sa inyo na dalawang boxer na narito po ngayon sa Autorans. Yun nga lang, yung isang boxer ay matanda na at yung isang boxer naman ay medyo bata pa. Pagtatapatin po natin sila ngayon at ipapakita ko po sa inyo. At yung mga driver po ng mga boxer na ito ay i-interviewin po natin. Let's get ready to rumble! So boxer number 1, pasok! So, ayan po, yung ating boxer number 1. Ayan, si Mong Pagong. Si Mong Pagong po mga kapatid, natapos ko na yung conversion ko ng malaking gulong. Nilagyan ko po ito ng 17-inch na mugs. Yan, nilagyan natin yan. Yan, pakita mo. Okay? Converted po yan. Nilagyan ko ng wheel adapter na tinorno po namin. Mula sa 130 PCD, yung layo, at ginawa ko pong 114 na PCD. Na yun nga po yung mugs na inilagay natin. Yan, ngayon, boxer number 2, pasok! Ayan po yung ating boxer number 2 na dinadrive po ni Christian. Ayan. Ito pong boxer number 2 ay naka 18-inch na mugs po ito. Ganun po kalaki yung gulong niya. Kaya lang medyo malambot, magdadagdag tayo ng hangin. So, ito pong si boxer number 2 ay Toyota 86 with boxer engine. Nakahiga din po ang mga piston nito. Katulad po ni boxer number 1 na Volkswagen Beetle. Ito po ay boxer type engine din po. Yun nga lang ito ay air-cooled. Kapag ka malapad ang gulong mo, mahirap pong pihitin ang manibela. Medyo mabigat pihitin. At dahil po si Volkswagen ay naka-electric power steering na, ay walang kahirap-hirap na pipihitin ni Nel yung ating manibela. Ayan, tignan nyo po oh. Tignan nyo dito. Okay? Ayan, pinipihit po niya. Pakita mo ngayon yung gulong. Ayan. So madali na pong pihitin ang gulong ni Volkswagen Beetle ni Mong Pagong dahil ito po ay naka-electric power steering. Electric air condition din po. Mong Pagong. Ito pa, camera pa. Ayan po, gumagana po ang aircon nito. Ayan, malamig. Oh. Malamig po yan mga kapatid, kaya hindi ka rin maiinitan kapag kasi Mong Pagong ang gamit mo. Kahit araw-araw mong gamitin, kasi po yan ay naka-electric air condition. Sige, patayin mo na. Okay, malapad na rin po ang gulong nito. Ayan o, tignan nyo po. Ngayon, ganun din naman si 86, naka-electric power steering na rin po. At tulad nga po ng sinabi ko po sa inyo kanina, ito po ay boxer type engine din, na ito yung Toyota 86 at sa Subaru naman ay yung BRZ. Ito po ay 2.0 ang engine nito, kaya medyo may lakas din po ito sa konsumo ng gasolina. Samantalang itong Volkswagen po nito ay naka 1.3 liter na engine po itong Volkswagen. Mga kapatid, kagabi po yung vlog ko po ay tungkol po doon sa Toyota Tamaraw FX na nagkaroon ng problema yung kanyang intake manifold. Kasi nga po, nung binuksan na namin, kanina yung intake manifold binaba namin, ay may baak pala, yung putol, yung part ng intake manifold na pinapasukan ng tornilyo, kaya sumisingaw yung vacuum. Halimbawa, nagpa-overhaul kayo, pinakalas nyo yung intake manifold, tapos hinikpitan yung tornilyo, inuna niyang higpitan yung nakatornilyo doon sa exhaust, kasi magkadikit po yan exhaust saka intake manifold magkasama. Kaya lang ang gagawin, unang hihigpitan yung base. So, pag hinigpitan mo ngayon, yung dito sa cylinder head ng mga bolt, nako, mababaak na po yun dahil napipigil na nung base yung pag-abante ng intake manifold. Kaya po yun ay baak yung intake manifold. Kaya hindi po mapatino yung minor kagabi nila Christian. Dito sa karburador, tingnan no, pagkatakpan ko to, mataas oh. Kapag gano'n, may singaw na hangin. Nasaan ngayon yung singaw na vacuum na yon? O ito, pakita ko po sa inyo, gamit ko ang brake cleaner. Bubugahan ko ng brake cleaner yung intake manifold nito. Doon mismo sa pagitan ng cylinder head, dito ka. Sa pagitan ng cylinder head at saka yung intake manifold na pinapatungan ito. Ayan, ito kasi ay nakalagay doon sa intake manifold. Tignan nyo po ha.
Tumataas yung minor, oh. Oh. Kaya nga po kanina, nakinalas na namin, ay nakita namin yung naging problema. Kaya lang po, may mga nag-comment po sa vlog ko na bakit daw po ako nagpapatrabaho ng mga estudyante pa lang at hindi pa mga mekaniko. At pinagpapraktisan daw po yung mga makina na ginagawa po dito kay Autorans. Mga kapatid, nagkakamali po yung buzzer po na yan. Dahil kung meron man po akong estudyante na mekaniko dito sa Autorans, hindi po ito ordinaryong estudyante. Halika, labas kayo. Christian, labas ka rin, Nel. So, dalawang klase ng mekaniko, isang experienced na mechanic at isang talagang nag-aral na mekaniko. Ang kulang na lang ni Christian ay diploma. Yes, sir. Graduate ka na. Yes, sir. Ilang taon yung kurso mo? 4 years. 4 years. Anong kurso yon? BT-BTED. Bachelor, Technical, Vocational, and Teacher Education. And teacher education. Ano yung sabi mo? BT-BTED. BT-BTED. No, medyo mahaba pala yun. So si Christian talagang nag-aral para siyang college course din na 4 years. Yes, sir. No? Yun ay dire-diretso ang pasok. Yes, sir. No, ang bakasyon nyo lang ay yung katulad din ng bakasyon ng mga usual na mga nag-aaral. Yes po. Okay. Pero habang nag-aaral si Christian, ay nagtatrabaho na po iyan dito sa amin. Dahil ito ay talagang magaling na bata pagdating sa pagmimekaniko. Kaya lang siyempre, kapag bata ka pa, kulang pa ang experience mo. Kaya nung tinroubleshoot ko kahapon, yung tungkol doon sa vacuum leak, ay medyo nakraming kasi kayo dahil ano ba ang sabi mo na medyo niraras na kayo Nararush na kami. nung may-ari. Okay, so yun, wala na tayong problema doon sa tama raw na yon. Solve na po ang problem niyan. Ngayon, ito lang po mga kapatid. Yung mga estudyante po namin dito, yung mga OJT, hindi ko naman talaga yan pinagmimekaniko. Kakaiba po si Christian, kakaiba yung mga mekaniko namin tulad ni Nel. Si Nel, ilang taong ka na, Nel? 46. 46 na si Nel. Ilang taong ka nang nagmimekaniko? Di ko naman. Hindi mo na Kasi pa, on and off. ano lang, On and off. Kasi si Nel, ang mekaniko sa kanila talaga ay yung tatay niya. Opo. So habang nagkakaisip ka, ikaw naman ay natututong magmekaniko. Opo. Ano yung mga ginagawa ng tatay mo noon sa Bicol? Ito po ay Bicolano. Anong ginagawa? Nag-overhaul po ng mga makina. Anong mga makina? Yung mga Pajero, Okay, 4M40 o 4D56. 45.6. Oo. So alam mo kung paano nagtatrabaho yung tatay mo. Pinapanood ko. Pinapanood mo at tinutulungan mo siya, syempre. Opo. So, basically, meron kang learning sa pagmemekaniko. Pero hindi katulad nung pinag-aralan ni Christian na pati theory, pati yung lahat ng mga important na dapat mong matutunan, Yes, sir. no, hindi lang theory, scientific, dapat pinag-aaralan nyo. So, bigyan mo nga ako ng isang example na pinag-aralan nyo sa pagmemekaniko. Yun na lang pagdating sa makina. Overhauling. Then, yan, parts out. Okay? Pull out parts. Pero kailan itinuro sa inyo yung basic tools and equipment? First year. First year. First year. Kasi dapat kilala mo lahat ang Mga parts and ang mga tools. parts and tools. So napaka-importante po kasi noon sa pagmemekaniko. So talagang magsisimula ka doon sa pinaka-basic. Basics. Yung po kasing nag-comment kagabi, bakit kayo nagpapatrabaho ng estudyante? Sino ang gusto mong magtrabaho sa'yo? Yung hindi man lang nakapag-aral ng pagmemekaniko. Okay, Anel, ano na yung nagawa mong pinaka-mabigat? Yung pinaka-matinding trabaho sa buhay mo sa pagmemekaniko? Yung tumutulong sa pag-assemble ng makina. Ayun, nakakatulong ka sa pag-assemble ng makina. Katulad ditong Volkswagen, katulong ka ni Chip sa pag-assemble ng makina. Si Christian, And overhaul na rin. Overhaul and top overhaul. o yung makina nung isang Revo, Revo yung set, kay Dudes, sa- di ba? Yes, sir. Binuo mo 7A. yun. Opo. Oo. Ngayon, sa pag-i-scan, nakapag-i-scan ka ba? Yes po, sir. Mas, Oo. ako sa scanning. Scanning. At naiintindihan mo yung mga Yes, trouble codes, Mga fault codes. fault codes. Yes, sir. Pagka nakita mo yung PO0093, alam mo na yon. Yes, sir. Okay, di ba? Kasi pinag-aralan nyo. Yes. Yun po ang kaibahan ng experienced mechanic doon sa nag-aral. Pero hindi pwedeng wala yung experienced mechanic. Dahil yung alam nito na talagang sabihin mong alam pa nung tatay mo, hindi pa alam ni Christian yun. Mini-mix nyo ngayon si experienced mechanic at saka itong si bagong mekaniko, yung bagito.
Kaya po dito sa Autoruns, ganyan po ang mga mekaniko namin dito. At maging kami na mga pasimuno, di paring Mayor Morales, ako, si paring Jun, si paring Charlie, at si paring Doms, nandun, may ginagawa doon. Lahat kami, marami na kaming experience sa pagmemekaniko at marami pa po kaming mga kaibigan na mekaniko na tumutulong po sa amin. Ngayon, Christian, itong Volkswagen, Boxer type engine to. Ano ba ibig sabihin pag Boxer type engine? Magkaano po sila? Magkabilaan Magkabilaan, Yes, yung sir. piston. Parang ganyan, no? Parang nagbaboxing yung mga piston. So ito ay ginawa ni Ferdinand Porsche nung araw nung i-launch ang Volkswagen Beetle sa Germany sa utos ni Adolf Hitler. Okay, so mula noon, nag-evolve ang technology ng Boxer engine, nag-evolve yan, at ginamit na rin sa iba pang mga makina katulad nitong Toyota 86. At meron din po itong ka-counterpart sa Subaru, ano yon? BRZ. BRZ. Parehas na parehas ang engine nila, halos parehas na parehas ang itsura nila, at iyon po ay naka-Boxer type engine. Binigay ko lamang po sa inyo yung advantage na meron kang experienced mechanic at meron kang nag-aral na mekaniko. Ngayon si Christian, hindi ka pa tapos mag-aral. Yes, sir. Meron ka pang kukunin na 5 training seminar. NC. At bawat isang seminar, ilang buwan ang tinatagal? 2 to 3 months 2 to 3 months. Ano yung seminar na yon? sa TESDA. TESDA. So ang kukunin mo, meron ka na bang NC1? NC1 at NC1, tapos ka na. Anong susunod? NC3. NC2, NC3, NC4, NC5. Bakit kailangan yon? Dahil unang-una, si Christian ay magiging teacher. Teacher po yan. Doon sa course na kinuha niya. At pwede mo pa bang turuan? Tatanggap pa ba kayo ng ganitong edad na 46 years old? Pwede Ha? po. Pwede pa? O, iyon mga kapatid. Kasi, kaya ko naman binibring up sa inyo, karamihan po nung nanonood kay Autoruns, mga seniors na rin po, nasabi nga nila, nang dahil sa vlog mo, wala akong kagana-gana na magkumpuni ng sasakyan ko, pero nang dahil daw po sa mga vlogs ni Autoruns, bumili po sila ng mga tools nila ngayon at sila mismo yung nagkukumpuni. Sila mismo yung nakikialam ng kanilang mga sasakyan dahil nga po sa mga vlogs ni Autoruns. Ang ibig sabihin lang doon, kahit na 46 years old ka na, ay pwede ka pang mag-aral. Hindi ka maiiwan dahil may mga technological schools ngayon at even Google, YouTube, at yung mga ganitong mga vlogs ay makapag-iiwan sa inyo, makapagbibigay sa inyo ng mga kaalaman na magagamit nyo po, lalong-lalo na kung kayo ay may mga sasakyan. Karamihan po ng mga sasakyan natin dito sa Pilipinas, mga luma na. Ito, ibilang mo na itong Volkswagen. Ibilang mo na yung mga crosswind na yun. Pakita mo yun. Pati itong High Ace na yan. O pati itong Tamaraw na yan. Yun nga lang, merong Nissan Terra doon. Merong Toyota Altis doon, merong Mirage doon. So, dito po sa Autoruns, halo-halo po yung mga ginagawa namin. Kaya talagang napakalaking advantage kapag kami ay mayroong naging trainee na mekaniko dito or may nag-apply sa aming mekaniko dahil lahat ng mga problema na meron sa bago at sa luma na mga sasakyan ay ginagawa po namin dito. Itong Volkswagen, si Mong Pagong, ayan na po siya. Bukas ay dadali na to sa upholstery shop, sa seatmakers dyan sa Cainta at para maipagawa na po yung upholstery niya sa loob. So, done na po ang aircon nito, electric aircon, done na rin ang kanyang electric power steering. At yung mga minor na lamang dito, Nel, kailangan nating ibaba itong torsion. So, kailangan tayo magpihit sa torsion kasi masyadong mataas dito. Okay sana yung ganong height niyan. Ayan, okay sana yan. Ngayon, ito po ay may stopper. Kaya pagaganahin mo yung stopper niyan, para kung sakaling mapuno man ng sakay, ay hindi sasayad itong gulong sa ating fender. So, di ba may stopper yan? So, pagaganahin mo yon na pupunuin natin to ng sakay at dapat lapat na yung stopper, yung rubber stopper nito. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa Autoruns. Ginabi na po kami, hindi pa naghahapunan ng lahat ng tao dito dahil ako po ay nag-shoot ng vlog. Pero dahil naman po sa mayroong ipinadala sa akin, itong aking pamangkin na nandyan sa Baliwag, Bulacan, meron po siyang mga kakanin na ibinebenta. Ito pong chicken pastil at yung sisig pastil. Ito, ang sarap po ng mga ipinadala sa akin ng pamangkin ko na nandyan sa San Jose, Baliwag, Bulacan.
Ang pangalan po niya ay si Endel Makaspak. Ang number po ay 0906-268-8313. I-try nyo, subukan nyo. Kahit na nandito sa Antipolo ay ipinalalamove niya ito pong pagkain na to. Mula po sa Baliwag, Bulacan. Ate Remy, maraming salamat po doon sa goto na ipinadala mo. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat.